Nagtataka ka ba kung bakit kadalasan sa atin hindi na-achieve yung sarili-sarili nilang goals, such as for example yung New Year's resolution natin. Ako gusto kong mag-gym. Sabihin ko ay sa January 1 na or sa start na ng buwan. Parang feeling mo kasi mali yung mag-start ka right away. So for example, ang date ngayon is September 27. So 27 is not an exact date like 1 or 10 or 15, 30. Basta dyan tayo mahilig eh. Lunes, yung mga ganyan, mga simula ba. And then kapag nandyan na siya, like January 1 na, sa unang phase, masarap siya sa pakiramdam. Kasi bago yung goal eh. Like, naka-focus ka dun sa goal na ay mararating ko to, ma-achieve ko to pag ginawa ko itong ginawa. So yun yung nasa utak natin, naka-rely tayo or naka-tie sa atin yung goal natin. So kung ganito yung currently mong ginagawa, hindi siya sustainable kasi once na hindi ka makakita ng results, parang nakakatamad na siyang gawin. Parang wala nang fuel na magpapatakbo dun sa engine mo kasi wala kang nakikitang result. Yung result mismo yung hinahanap mo eh, para magpatuloy ka. Not unlike kapag meron kang system na sinusunod and meron kang specific actions na committed ka dun, hindi ka masyadong nakatay dun sa goals mo. Oo, ano siya yung destination natin, pero magsisilbi lang siyang guide. And ang sinasabi nga nila, it's not about the destination but it's about the journey. So ang secret para maging sustainable siya is mag-start tayo sa maliit muna. Kasi ang kadalasan nangyayari, nagde-decide tayo ng mga systems natin or yung mga kailangan nating gawin na sobrang hirap agad. Madali lang siyang basagin ng kung anong obstacles like stress, pagod, wala sa mood. So madali lang siyang basagin. Unlike yung mga small habits na kahit ano pa man yung mood mo, kayang-kaya mong gawin. For example, sa halip na sa isang linggo magbabasa ka ng isang libro, napaka-overwhelming nun. Ang gagawin mo lang is 1 page isang araw. Sobrang dali nun, di ba? So, sustainable siya. Iyon yung isa sa sekreto para masustain mo yung system mo. Hindi mo kailangan yung bigating system agad na sa araw na to kailangan maka 15 pages ako, kailangan makapag-meditate ako ng 10 minutes, kailangan makapag-workout ako ng 1 oras. So, yung mga yun, possible siya within weeks or sige sabihin na nating months. Pero madalang yung umaabot sa months kasi tambak sila ng systems na sobrang hirap i-sustain. Ang nagpapagana lang sa kanila is yung willpower. Paano kapag wala na yung willpower mo? Sinasabi nila, dapat may disiplina ka, dapat gawin mo to, dapat gawin mo yan. Hindi lahat ng tao matindi yung disiplina, matindi yung willpower. Hindi lahat kayang gawin yung ganitong kahirap na bagay. Kaya magsisimula ka sa madali. And yung madaling bagay na yun, kapag nag-compound naman na siya, kinalaunan or in the future, magbubunga siya. So yun yung tinatawag na compound habits. Kapag masyado nang madali sa'yo yung habit, edi magdagdag ka sa halip na isang page isang araw, o gawin mo ng 2. So pakunti-kunti lang kailangan yung meron kang dahan-dahan na pag-angat doon sa intensity ng system mo. Para kahit papaano sustainable siya and magagawa mo yung consistency kasi consistency is the key talaga. Kaya ako currently obsessed ako dito sa paggagawa ng mga system ko. Hindi siya perfect pero nag-work siya sa akin and patuloy pa rin ako nagdadagdag ng mga systems ko na makakatulong sa akin and makapagpadali ng buhay ko. Na para siyang shortcut baga. Kasi nga, para na rin siyang recipe pero sa buhay mo. Paano ba tayo gumagawa ng mga systems? So, for example, morning routine. Di ba ang sabi ko kanina is, ang system, paulit-ulit na actions siya na ginagawa natin. And sa akin dito, ang ginagamit ko is Notion. Hindi ko lang makikita ba siya. Then, pipindutin ko lang yung morning routine. And then, lalabas na yung dapat kong gawin. And then, i-check ko lang yung mayayari ko. Para, hindi na ako mag-iisip tuwing umaga kung ano yung gagawin ko. Kasi eventually, magiging automatic naman na yan. Pero, as of now kasi, hindi ko pa alam yung total or ideal morning routine ko. Kaya meron pa akong system na i-check ko muna silang lahat para nakikita ko. So, bali ang tulong kasi ng isang system or itong yung mga checklist, yung mga tracker na to, is mababawasan yung decision fatigue. So kanina pinakita ko sa inyo yung checklist. So hindi na ako mag-iisip kung ano bang gagawin ko susunod. Kasi meron na akong guide. So yun yung sinasabi kong system. Kaya kung gusto mo rin mabawasan yung mga decision mo sa buhay. So
feeling ko kailangan mo rin ng systems. And marami kang makahanap sa YouTube dyan. Kasi ako wala pa akong tutorial na nagagawa. So, ayun lang. Thanks for watching. Let's stay productive. Goodbye.